sa bawat anak mong tumatawag sa iyong pangalan. Salamat Panginoon sapagkat tunay ngang sinubaybayan mo ang gawain ito at pinatunayan mo sa aming mga mata ang gawain ito ay gawain mo. Narito o Diyos ang mga taong pinadala mo sa ubasang ito. Ipagkaloob mo po ang kapahingahan ng kapaguran ng kanilang mga katawan o pisikal na katawan upang sa ganon ang iyong salita ay aming pong mananamnam at tumimo sa aming mga kalooban. Pagpalain mo ang lahat aming pangailangan, pisikal, pinansyal at spiritual upang sa ganon, Panginoon, makasunod kami sa iyong kalooban at inangkin namin, O Diyos, ang iyong pagpapala ay sumasamin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Okay po. Ating pong pag-aralan, buksan natin ang ating salita ng Panginoon sa Galatians chapter 5 o 1 John. 1 John chapter 5, ang talata po ay 16. 1 John. 1 John chapter 5, ang talata po ay 16 hanggang 17. 1 John chapter 5, verse 16 to 17. Kung makita ni numan na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, di hahantong sa kamatayang espiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Ito'y para sa mga kapatid na ang kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayang espiritual. May kasalanang hantong sa kamatayang espiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gawaing di matuwid ay kasalanan, ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Palakpakan natin ang Panginoon. So ito, sabi mo praise the Lord. Praise the Lord. Okay kapatid, mga kaibigan, pag ito pong pinapakikinggan o pakikinggan nyo ang aral na ito, ngayong oras na ito, kung pakikinggan nyo ang aral na ito at dadalhin nyo sa inyong tahanan ang aral na ito at iisipin nyo kung paano kayo lumabas sa aral na ito, magsisimula yon ang buhay nyo na maging maayos. Amen? Amen. Okay, tanong. Nais nyo bang ayusin ang inyong buhay? Opo. Okay. Gusto nyo bang i-reconcile ang inyong mga sarili sa Diyos? Amen. Okay, so dapat i-reconcile niyo ang inyong sarili sa Diyos. Then, pangalawa, i-reconcile niyo ang inyong sarili o ang inyong sarili sa kapwa-tao. Okay ho, hahagipin po natin lahat ito. Ibig sabihin, ngayong oras na ito, John chapter 8 verse 32. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo at ang katotohanan din ang magpapalaya sa inyo. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay isang usapin na talakayin ng pastor. Pahapyaw lang yun. Pag may tumatalakay, pahapyaw. Okay po. Ano-ano ang mga kasalanan na malimit ginagawa ng tao? So kung ang verse na ito ay kung hindi pa nyo alam, malalaman nyo ito. At kung ang verse na ito alam nyo na, pero hindi natin binigandihin, ibig sabihin binabaliwala mo lang ang sarili mo patungo sa Diyos. So ulitin ko, pag ang Diyos ang kalaban mo, wala kang exit. Wala kang pagtataguan. Kasi pwede tayong magtago pag tao ang ating kaaway. Amen po ba? Amen. Okay, so kung ngayon natin ang Galatians chapter 5, ito po yun. Ano-ano mga kasalanan na ating pong pag-aaralan. Galatians chapter 5 verse 19. Sabi ko hanggang 21. Ito po yung malimit ginagawa ng karamihan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsisilos, pagkagalit-galit, pagkakagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, pagbahagi, pagkainggit, ipagpatay, paglalasing, walang
walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung Galatia chapter 5 verse 21, yung last verse doon, ang nakakatakot doon. Sa Galatia chapter 5 verse 21. Yung last verse, ang sabi dito, muli ko kayong binabalaan. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Okay, so kung mayroon kayong Bible, kung wala kayong Bible, i-search na lang nyo sa YouTube o i-search nyo ang Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Hindi po yan laro ha, yung babala ng Diyos. Ang sabi niya, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Alam mo kapatid, tulad ng sinasabi ko, pag hindi ka inborn o hindi ka isinilang na anak ng Kristiyano, pag pinag-usapan po natin ang langit, baliwala po yun sa mga tao sa kapanahonan ngayon. Baliwala pa yun eh. Kasi korne daw ang pag-uusapan pag langit. Oo. Kasi pag ang pag-uusapan ay Biblia, seryosohan ito. Pero pag-usapan ng mundo, tawanan ito ng walang katuturan. Okay? So, malalaman nyo ngayong gabing ito. Bakit tayo naghirap? Bakit tayo nabigo? Bakit nawindang yung buhay natin? Bakit tayo nalilito? Bakit hindi tayo naging matalino? Dahil yun sa Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Pag ang tao ay babad sa paggawa ng kasalanan, kumikitid po yung ang kanyang kaisipan. Kumikitid. Ibig sabihin, pag ang tao rin po ay babad sa paggawa ng kasalanan, ang tao yon ay kumikitid, nagiging manhid. Yun ang nakakatakot eh. Na ang isang tao, habang ka umiidad at patuloy kang gumagawa ng kasalanan, ang nakakahiya doon, ang nakakalungkot doon, nagiging manhid na tayo sa harap ng tao. Yun ang nakakahiya doon eh, nakakatakot. Amen po ba? Amen. Kasi, halimbawa, kung nagiging manhid na tayo sa harapan ng Diyos, no, sa harapan ng ating kapwa, sa harapan ng ating mga magulang, sa harapan ng ating mga namumuno sa atin, ibig sabihin, hindi sila tatagal sa ating tatabi. Sa madaling salita, bibitawan tayo. Amen po ba? Amen. Now, ano yung mga gawa ng laman ng tao? Pakikiapit sa panahon ngayon. Huwag na tayong magbubulahan. Sa panahon ngayon, dalawa ang pakikiapit ng tao, ng babae at lalaki. Una, nakikisama siyang hindi kasal. Physical yun. Pangalawa, yung pangalawang pakikiapit, yung naglalaro sa isip mo, yung crush mo. Tapos gumagawa ka na ng mali sa sarili mo. Ang tawag doon, pakikiapit. Amen? Amen. Sino kayong tao na hindi nakikiapit sa isip? Oh, at tanong ko sa inyo, itutuloy natin, hindi? Tuloy. Okay. Ang tanong, aralin mo, tama? Babae, lalaki, imposibleng hindi nakikiapit sila sa isip. Ang babae, madali lang silang gapusin eh. Spiritually. Pag nakakita sila ng yung tipo nila, habang sila naglalakbay, habang sila umuuwi, habang sila nanonood, o pagdating sa bahay. Ang una po nilang hinahanap, anong FB account nila. Amen po ba? Amen. So, ang tawag doon, tapos naglalaro ka sa gabi. Ang tawag doon, pakikiapit sa isip. Kasalanan yun. Kaibigan. So, sino yun? Halimbawa may edad na.
O malakas sila mag-isip, no? Malakas silang, kaya nga sa kanila, binibriefing ko kayo na bilang babae, dapat hindi nakikita ng ang inyong katawan ng kapwa ng lalaki. Kasi kayo ang nagiging dahilan, kaya ang lalaki ay nagkakasala. Hindi yung, huwag tayo pumunta doon kaya iba. Literally, pag maganda ka, maputi ka pa, okay? So, prone ka ng mata ng tao. So, dahil prone ka ng mata ng tao, so magiging dahilan ang pagkakasala ng isang lalaki ng kasama mo o nakasalubong mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag nanood kayo nakatago lahat. Ang nakakita yan yung asawa nyo lang. Ultimo yung panunood mo dapat inaayos. Kasi ang nakakatakot doon, yung sinasabi sa Roman chapter 15, ang sino man naging dahilan sa pagkakasala ay malaki ang kanyang pananagutan sa Diyos. Akala mo yung suot mo lang, minsan labas mo dibdib, akala mo, okay na ito. No. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi bawat lalaki at babae mayroong pananagutan. At huwag na huwag tayo maging dahilan ng pagkakasala ng ibang tao. Sapagkat ating pananagutan yan Ikaw at ako, walang ranggo-ranggo sa Diyos. Walang ubi-ubispo sa Diyos, walang pastor-pastor sa Diyos. Walang born again sa Diyos. Basta pumasok ka sa mali, pananagutan mo ang iyong pinasok. Amen po ba? Amen. Pakikiapit. No? Pakikiapit. Kahalayan. Di ba? Laging, lalo pag ang mga lalaki, hindi naman lahat, pero mas gusto nila yung manood ng ang tawag doon? Yung ano tawag doon? Hindi ko piling mabanggit. Sa cellphone, tama? Mas gusto nila. Hindi pwede X-rated ba yan? Mas gusto nila, no? Tama? Minsan, nanonood sila, naabutan pa, nagyaya pa, kita mo, panunurin mo, itong apps na ito, ganun, punta mo. Di ba? Ibig sabihin, hindi po yan tama. Tatandaan mo, yun ang naging dahilan kung bakit malungkutin ang tao, malungkutin, magiging problematic ang tao. Yun ang naging dahilan Amen po ba? Amen. Kalaswaan. Yung kalaswaang pananalita, no? Kalaswaang panalita, tapos kalaswaang panunuot. Okay? Kasalanan yun, ate, at mga kaibigan. Amen po ba? Amen. Pag hindi Kristiyano, ang pag-uusapan ng nagkatumpok-tumpok na yan, iba na. Pero pag born again, ang nagtutumpok, ang pinag-usapan Diyos. Pero pag hindi Kristiyano nag-uusap, pag nagkatumpukan yan, iba ang usapan. So, ang tawag ng kalaswaan. Kalaswaan sa salita, kalaswaan sa pananamit. No? Uso yun So, kasalanan po ang tawag doon. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano yung pagsamba sa Diyos-Diyosan? May gawain, ipinagpaliban para magtrabaho. May gawain, ipinagpaliban dahil sa date. May gawain, ipinagpaliban dahil sa pera. Ibig sabihin, kung nasaan yung isip mo na hindi sa Bible o sa pagsamba o sa Bible study o sa simbahan, ang tawag doon Diyos-Diyosan. Ang tawag doon Diyos-Diyosan. Di ba minsan, pag may mga pera kayo, no? Nagawain na dito, ang isip nyo nandun, baka nakawin yung alkansya nyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayo mag-alkansya, dali nyo sa bangko, passbook nyo. Para pag na may gawain, hindi sabog ang isip mo. Kasi kung may gawain, ang isip mo wala dito, ang tawag doon Diyos-Diyosan. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat pag umattend kayo ng Bible study, sinasabihan nyo inyong mga boyfriend o girlfriend o inyong asawa na huwag mo kong istorbohin, naka-off ang phone ko dahil makikinig ako ng Word of God. Nakakalungkot, nagbabibrate yung cellphone mo. Tapos binuksan mo, oras ng gawain, ang tawag doon, Diyos-Diyosan. Mga kaibigan, akala mo ba,
Hindi Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan po yun. Ang tawag niyan Diyos-Diyosan. Kung saan yun nakapako ang isip mo, kung nakapako ang isip mo sa gawain, nakapako ang isip mo sa pagsamba, nakapako ang isip mo sa pagtuturo, nakapako ang isip mo sa Bible study, ibig sabihin, yun ang dapat. Alam mo kaibigan, kanina sa SM, dahil naghabol ako ng withdrawal. So tumingala naman ako. Ang sabi ko, Lord, okay lang ulan, basta patigilin mo ng 6:30. Kaya nga kayo kapatid, huwag kayo magbibiro. Huwag kayo magbibiro. Kasi dalawang sign na ang ipinakita ng Diyos sa akin. Ang bilis niya tumugon. Huwag kayo magbibiro. Sino mang tatayo dito, huwag ka manlalait. Sino mang tumayo dito, huwag ka magko-question. Huwag ka magbibiro sa gawain ito. Ngayong araw na ito, sasabihin ko sa iyo diretsuhan. Kasi yung mansa rin ng gawain, umulan po ng malakas yun. At ang sabi ko, Panginoon, pag umulan ka, maistorbo yung tao. Then kanina, habang nasa bangko ako, tumakbo ako, no? At bago ako tumakbo, sabi ko, Lord, may gawain. Alam ko, patitigilin mo ng 6:30. Wala pang 6:30, 6 o'clock, tumigil na. So anong sinabi ko sa sarili ko? Huwag kang manlalait ng gawain ito. Dahil ang kaaway mo, Diyos, hindi si Pastor. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So, number 4, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan tayo. Oo. Hindi tayo nagpapakorek ng mali. Hindi tayo nagpapaturo kasi marunong na tayo. Ang tawag yan Diyos-Diyosan. Mas binigyan mo ng halaga ang sarili mo. Ang tawag yan Diyos-Diyosan. Kaysa bibigyan mo ng halaga ang kapwa mo. Okay? Mas bibigyan mo ang kapwa mo, mas bumilid ka sa galing nila kaysa sa galing mo. Kasi ang tawag yun Diyos-Diyosan. Hindi masyado na-discuss yan, ate. Okay? So be careful. Mag-ingat ka. Yung Diyos-Diyosan, di ba? Di bali lang mawala yung, halimbawa, example, ito. Di bali lang mamura mo, mapiay mo ang anak mo. Kasi napunit niya, o nabasag niya ang plato mo. Mas ipinagpapalit mo ang plato mo na maganda kaysa sa anak mo at nag-PI ka sa anak mo. Ang tawag yun Diyos-Diyosan. Kasi kung saan yun pinagkamamahal mo at laging laman ang isip mo, ang tawag yun Diyos-Diyosan. Kaya pag mayroon ito sa atin, magiging daan ito, magiging dahilan ito para tayo ay hindi uusad ang ating buhay. Maraming gano'n, hindi umusad. Okay, halimbawa, gawain. Example, nawala yung alahas mo. So ang dapat mong gawin, ang tama, hayaan mo munang mawala, pagkatapos saka mo siya hanapin. Pero pag iniwan mo ang gawain, pagkatapos naghanap ka, ang tawag yun Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, mas importante sa iyo ang mga bagay kaysa sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya makinig kayo mabuti kasi pag ito'y inyo pong pakikinggan at i-analyze nyo mamayang gabi at bukas mangangako kayo sa Panginoon at ihiling kayo sa Panginoon na halimbawa nakita mo ngayon ang iyong sarili ngayong gabi at bukas pagising mo hihingi ka ng tulong sa Panginoon para makalaya sa kung saan yung gapos ni Satanas sa buhay natin. Tutulungan ka ng Lord. Kasi ganun ang Lord eh. Amen po ba? Amen. So pagkukulang, sino yung mga taong ipinakukulan pag galit sila sa iyo? May mga taong nagbabayad sila ng mangkukulam. Alam mo pa yung mga mangkukulam? Naku, hindi makakapasok sa langit yan. Kasi mga mangkukulam, pwede silang pumatay. Tatandaan mo, pag pinakulam ka, tinablan ka, ang kulang tatalab yun pag hindi ka spiritual man. Pag hindi ka spiritual woman, tatalab yun, ang kulang.
Okay? Pero pag spiritual man ka, o sige, para patunayan ko sa'yo, o humingi ka ng damit ko, o ng medyas ko, o ng buho ko, pakulang mo ako. Hindi yan tatalam. Hindi yan tatalam. Kasi meron din po akong naging kaibigan, mangkukulam. Okay? Sabi niya, pag ang taong kukulamin ay nasa simbahan, hindi tatalam. Amen? Amen. Pero pag hindi ka taong simbahan, tatalaban yan. Kasi wala kang proteksyon. Amen po ba? Amen. So, bakit may mga taong pinapakulam ka? Ang dahilan, paggalit sila sa'yo. Tapos inggit sila sa'yo. Tapos nagsiselo sila sa'yo. Yun naman nagiging trigger. Na may mga taong pinapakulam ka ng kapitbahay mo. Number one, dahil inggit sila sa'yo. Naunahan mo sila pag-unlad. Pangalawa, nagsiselo sila sa'yo. Pangatlo, yung gumagawa ka din sa kanila ng mali. Yan ang mga cause ng pangkukulam ng isang tao. Pero yung nag-utos, yung nag-utos ng ikulam ng isang tao, so mananagot din yun sa Diyos. At yung kumulam sa isang tao, mananagot din siya sa Diyos. Tatandaan nyo, walang mangkukulam. Pumunta ka na lang sa bahay nila kung maganda ang kanilang tahanan. At walang abularyo na maganda ang kanilang buhay. Kasi labag yun eh. Sa prinsipyo ng Biblia at sa prinsipyo ng salita ng Diyos. So ano pa yung mga kasalanan? Pagkapuot. No, yung alam mo ba yung sinita ka, nagalit ka, tapos hindi ka naka-recover hanggang paggabi? Yung puot na puot ka, alam mo ba yung puot na puot ka sa anong sign na napupuot ka sa iyong kapwa, ayaw mo siyang kasama? Ayaw mo siyang kausap. Ang tawag yan, napupuot ka. So dapat, kung napupuot ka sa kanya, anong dahilan? So ipaparating mo sa kanya kasi ang pagkapuot, no? Ang pagtatanim ng puot ay kasalanan. Eh kung nagkasala ang iyong kapatid, sabi ng Biblia, puntahan mo. Iwan mo muna ang paghahandog mo at puntahan mo ang kapatid mo na nagkakasala sa iyo. Ano ibig sabihin? Usap muna. Usap tayo. Eh, pastor, ang laki kasing ginawa niya, wala ka magawa. Kung hindi ko malaki ang kanyang ginawa, ang gawin mo, magpatawad ka. Kasi pag hindi ka nagpapatawad, hindi ka rin patatawarin ng Diyos. At ang nakakalungkot doon, kung ikaw ay mayroong puot sa iyong kalooban sa isang tao, ikaw talo. Kasi ikaw yung may puot sa kalooban ng isang tao, hindi siya nakakatulog. At pag hindi po siya nakakatulog, delikado yun. Magkakaroon po kayo ng karamdaman. Sapagkat ang kulang sa tulog, nagkikreate ng ating karamdaman yan, o nagkikreate sa ating katawan ng karamdaman. Amen po ba? Amen. Example na lang, kaya ako malusog. No? Wala akong bisyo. Pangalawa, pagdating ng alas 9, alas 8, inaantok na ako. Amen? Amen. Pag maraming problema, hindi ako makatulog. Pag hindi ako makatulog, sinasabi ko sa Lord, Lord, patulugin mo naman ako. So maya-maya, matutulog na ako. Kasi nahihiling sa Diyos eh. Even ngayon, kung ikaw yun nariyan sa kalagayan, Galatia chapter 5 verse 19, pwede mo na maghingin sa Diyos mamaya na palayain ka. Kasi mahirap, kaibigan, pag naging alipin ka sa kasalanan. Mahirap yun, kapatid. Okay, pag-away-away. Kaya nga dito, sa atin, hindi ko pinintulutan yung mag-u-overtakean kayo ng posisyon. Kasi ayaw ko ng inggitan, ayaw ko ng selos-selos. Ilabas mo galing mo, hayaan mo ang Diyos ang mag-promote sa iyo. Pag-away-away. Di ba? Tapos yung ano bang gustuhin mo? Alam mo, ang buhay nakipag-away, magulo. Ang buhay na may kaaway, magulo. Ang buhay na makipag-away, magulo. Magulo ang isip. No? Mahirap eh, pag mayroon kang kaaway. Kaya mas piliin ninyo kung kayo ay mayroong kaaway, mas piliin nyo magpakababa. Oo. Pag humingi kayo ng tawad, basta totoo, at hindi kayo pinatawad, hindi mo na problema yon. Problema na yon ng taong hinihingan mo ng tawad. At pag humingi ka ng tawad, hindi ka na dapat gagawa ng mali sa taong hiningan mo ng tawad. Kasi yung pangalawa mong ginagawang mali, pinatawad ka, una, pinatawad ka,
at yung pangalawa, gumawa ka pa rin, ang tawag diyan, pang-abuso na yon. Hindi na po yung tama. Intentional na po yung mali. Amen po ba? Amen. O, pag away-away, o tingnan yung katabi nyo, baka kaaway nyo, asawa nyo, kung narito sila, mas mapalad. No? Eh, paano yung asawa ko, pastor, nasa loob ng bahay? Eh, wala ka magawa. Ikaw na aralan eh. Ikaw talaga ngayon makipagkamay. Ikaw magsasabi, na, sorry na, bati na tayo. O, eh, paano ngayon kung ayaw mo makipagbati? Di pangmatigasan yun. Eh, walang blessing. Tatandaan mo, ang nagpakababa siyang itinataas at ang nagmamataas ang siyang ibinababa. Eh, nakakalungkot. No? Sa dami nyo ngayon, yung iba sa inyo, alam ko ang kwento. Kaya alam nga naman ituturo ko sa inyo na pagdating nyo, bugbugin nyo ang asawa nyo. Mali yun. So, siyempre, pag uwi nyo, ang sasabihin ko, patawarin nyo mga asawa nyo. Di ba? So, magalit ka naman sa akin kasi inudyugan ko kayong patawarin yung mga asawa nyo. Ay, hindi ko naman kasalanan nyo, hindi naman ako gumawa eh. Itong sabi ng Bible eh. Eh, paano kung wala dito naman ang asawa ko, pastor? Tawagan mo. Di ba? Amen po ba? Amen. Bakit tahimik kayo? Ayaw nyo na sa inyong mga asawa? Ha? Sabi ng isa, salit pa tuwa eh. Sabi ng isa, tingnan mo sa camera, ang pangit ko, di ba? Di ba? Sabi ng iba, sana hindi na ako umatin eh. Kasi wala kang may dadahilan. Ikaw naman yung masusunod. Ako ay recommendation lang. Ikaw naman ang masusunod kasi ikaw naman nakaalam kung anong ginagawa ng asawa mo o ng partner mo o ng kapatid mo sa iyo. Ikaw naman nakaalam yun eh. Amen po ba? Amen. Pero tell me kung makakatulog ka kung mayroon kang sama ng loob. No, ikaw? Nakakatulog isang tao may sama ng loob? Ikaw, nakakatulog? Hindi, palimbag-limbag lang yan eh. Oo, halimbawa, magkaaway kayo magkaasawa. Akala mo tulog siya, hindi na tulog yan. Oo, pag tinignan mo yung mata, eh gising yun eh. Pag tinignan mo, gaganon yun. Nagkukunwari lang yun kasi lahat ng taong galit, lahat ng taong may sama ng loob, hindi nakakatulog. Eh, eksperensyado ako dyan eh. Paano po yung ibang nakakatulog po talaga? Manig yun. Umabot po po. Nasanay na yun. Oo, nasanay na. Halimbawa, nag-argumento kayo ngayon. Tapos mamaya, gumanong-ganon siya. Totoo talang tulog. Sanay na siya. Yan ang nakakatakot pag sanay siya. Pag sanay na siya, talong-talo ka. Kasi habang siya ikaw naman nagkaganon ka galit ka ulit. Kaya pag ang mas better, ang tip ko, pag galit ka sa iyong partner o sa iyong asawa, huwag mo lang siya tingnan. At least bawas sama ng loob. Kasi pag tinignan mo, tapos nakahagok na siya, mayroon kang sasabihin yan. Ang sasabihin mo, nakakatulog ka o hindi. Di panibagong kasalanan ulit. Dito mahimik ka na lang. Wala pang gulo. Amen? Amen. Oo. Pagkakagalit-galit, di ba? Yan masama eh, no? Normal magalit, pero hindi pwedeng umabot ng gabi. Kasi sa Efeso chapter 4, pawiin nyo ang galit sa inyong kalooban bago lumubog ang araw. Pwede magalit. Ako pag nagalit ako, kaya kabisado ako ng mga staff ko ng taga-opisina. Kasi pag galit ako, kahit sino ka, sasabihin ko ang galit ko at kaysa naman mahablag ako. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. May turo ng pastor dyan pag galit ka, may turo. Pero hindi ko itinuturo ito. Ito itinuro lang. Hindi ko alam kung joke o suggestion o decision. Hindi ko alam Sabi niya, pag galit kayo, mag-ano kayo ng tubig. Oo. Siyempre, pag mayroon kang tubig sa bibig, hindi ka makapagsalita. Pero ang sunod kasing salita, pag nakita nyo, yung kanino kayo galit, ibulwak. Kaya hindi ko alam kung desisyon,
suggestion o recommendation. Hindi ko alam. Pero hindi ko din sasabihin nyo, gawin nyo yun. Di ba? Mas lalo kayo magkagulo-gulo. Eh galit na ngayon eh. Ako mali. Bubuluwakan mo pa ng tubig sa bibig mo, di ba nagalit lalo yun? Okay? So pagkagalit-galit, sabi mo galit. Galit. Bakit tayo tinatablanan tayo ng galit? Minsan tayo pag tayo ng pagsabihan. Tapos maraming tao. Eh pwede naman ako, di ba? Minsan nakaka-open, pero lagi ko nga sinasabi, tinitrain ko kayong pagsabihan sa harap ng tao. Ang dahilan para masanay kayo. Pag nasanay na kayo, hindi na kayo mahihiya, mananalo kayo sa mundo ito. Amen po ba? Amen. Okay. So, kasalanan niya na, yung magalit ka. Okay. Kasakiman. Di ba? Kasakiman. Pag na-test nyo kagabi, di sobra-sobrang ulam. Tama? Sabi ko dalawa-dalawa. O, yung sobra, bumalik. Walang bumalik kasi nandun ako sa nakaupo. Siyempre, kung wala ako doon, atak. Atak ng mga sundalo yun. Amen po ba? Di nakatulong. Nakatulong yung pag-upo ko dahil hindi kayo nagiging gluttony kayo kagabi. Ibig sabihin, hindi naging matakaw. Amen po ba? Amen. Hindi naman ibig sabihin na yung mga malaking tao matakaw. Hindi. Mayroon namang mga payatot na matakaw. Pero kasalanan yun. Kasi yung kasakiman, minsan, kaya kasalanan, nauubusan kasi natin yung iba nating mga kasamahan. Amen? Amen. At dahil sa kasakiman, marami pong magkapatid dito nag-aaway. At dahil sa kasakiman, marami din pong maraming tao dito nagkagulo-gulo. Dahil sa kasakiman. At dahil sa kasakiman, marami din mag-asawang nagkahiwalay. Di ba totoo? Di ba totoo naman yan? Ang sinasabi ko. Yung nanliligaw pa lang, ang dami ng regalo. Tambak, no? Tama? Kung ano-ano ang pinangre-regalo. Yung naging asawa na, wala nang regalo. Wala pang regalo, hindi pa nagsundo. Diba? Diba? Ang sakit yun. Binububog pa na. Diba ang sakit yun? Yung sa simula, ang dami mong regalo sa girlfriend mo o sa boyfriend mo, pagkatapos, yung nag-asawa na kayo, wala nang regalo. Tapos yung ginagawa niya sa binata pa, yun ang liligaw, hindi mo na makikita pagdating yung may anak na kayo. Yun ang masakit sa babae eh. At wag na rin tayo magiging parang Superman mga lalaki. No? May ano yan eh, may totoong nangyayari. Yung babae mayaman. Tapos yung lalaki mahirap. So ang lalaki magandang trabaho, pag nagsundo siya, nangungupahan siya. Nangungupahan siya sa kanyang nangupahan, tapos nanghiram ng kotse sa kanyang mga kasamahan sa trabaho. Si babae naniwala na yung lalaki mayaman kasi sundo bawat sundo, di kotse. Yung ikinasal, wala siya nakitang kotse. So after kasal, yung babae nagpa-divorce na agad. Nagpa-annulment na agad. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag ginagawa yan sa inyo, isurprise nyo. Alamin nyo kung nasaan yung bahay niya. Kasi naroon ang kotse sa parkingan para hindi kayo maisahan. At wag naman ninyo gawin yun pag kayo nanligaw. Kasi panluloko yun eh. Siyempre, sino bang babae na ayaw sa magandang buhay? Kahit pangit-pangit ka, talagang sasagutin ka kasi gusto nila magandang buhay, security ang habol ng babae. Kaya ang problema naman din sa mga lalaki, nagpakitang gilas. Dapat kapag nagpakitang gilas kayo, totoo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So magdasal kayo na malubat ulit itong mic ko para matapos ang gawain ito para hindi mo na maririnig. Magdasal ka pero nakacharge yung isa eh. May reserba. Amen po ba? Amen. So, pagkasakiman. So marami dito mga magkapatid na nagpatayan, nagdemandahan. Kaibigan, pag kayo po may mana, huwag po kayo makipagdemandahan sa kapwa nyo kapatid. Kasi kahiya-hiya po yun eh. Hindi po tama yun. Ipinakikita lang ninyo na hindi nyo mahal ang inyong kapwa kapatid. Ang inyong kapatid sa dugo.
Tapos pag sa simbahan, ang bait nyo. Pero pag sa bahay, hindi kayo mabait. Ang tawag pakitang tao. Hindi tama ang ganun. Ang pakitang tao is kasalanan. Amen po ba? Amen. Okay, pagkampi-kampi. Okay? Pag alam nyo mali, kahit anak nyo, kahit kapatid nyo, kahit asawa nyo, huwag nyo kakampihan kasi mali. Kahit asawa nyo, kahit anak nyo, kahit kapatid nyo, basta mali, is mali. Hindi pwedeng kakampi ka sa mali. Kasi nagpo-promote ka ng mali. Ang isang mali, pag kinampihan mo, magpapatuloy siya kasi may kumakampi sa kanya. Dapat ang kakampihan mo yung tama. Pag tama, tama. Amen? Amen. Huwag mo kampihan kasi ang taong gumagawa ng mali, pag kinampihan mo, lalakas ang loob niya. Kasi may kumakampi. Kaya huwag mo siyang kampihan. Mapahiya siya. Yung consequence sa ginawa nating mali, may consequence. Pag ang kasalanan ginagawa natin, minsan ang consequence kahihiyan. Yung mapahiya ka, enough na yun eh. That is parusa. Sino bang tao na mas gustong masira ang kanyang pangalan? Walang taong gustong masira ang kanyang pangalan. Pero wala kang magawa kung talagang paharapin ka na ng Diyos sa consequence ng buhay. Kaya lagi ko nga sinasabi, mas piliin mo ang katotohanan kaysa magkabulagtaan. Mga on the spot na mahuli ka. Mga on the spot, malaman nila ang mga mali mo. Mas nakakahiya yun. Amen? Amen. Oo. Amen po ba? Amen. So, basta mali, mali. Sabi mo nga, mali, mali. 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 Pag mali, mali. Hindi pwede ang mali maging tama at hindi pwede ang tama maging mali. Alam mo kapatid, kung manunood lang kayo no, sa mga pangyayari sa mundong ito, ang mundo ngayon ay palituhan. Ibig sabihin, palituhan ng kaisipan. Pag magaling siya mag-drive na para mailito niya ang kanyang kasamahan o ang kanyang kapwa-tao, kahit siya ang mali, sa dulo siya ang magiging tama. Pero tatandaan mo kaibigan, tandaan mo ito. Makalusot ka sa husgado, makalusot ka sa manager mo, makalusot ka sa kapwa mo, makalusot ka sa kapwa born again mo, makalusot ka sa kapwa pastor mo. Hindi ka makakalusot kay Kristo. Amen. Kasi alam niya lahat. Tatandaan niyo yan. Ako kaya kong lumusot. Sa alam ko, sa galing ko, sa experience ko, kaya ko lumusot. Pero pag katotohanan ng pag-usapan, wala tayong pag-usapan. Basta totoo, tapos. Hindi. Bakit ka i-exit? Bakit ka magsisinungaling? Nagkasala ka na nga. Magsisinungaling ka pa, didinagdagan mo ang iyong kasalanan. Saan mo dadalhin ang iyong sarili? Amen? Amen. Alam mo, kung makikita mo ngayong gabi ang iyong sarili at makikita ko ang aking sarili, ngayong gabi hindi tayo magkakatinginan. Sa totoo lang, hindi tayo magkakatinginan. Sapagkat ang mga tinalakay ng Galatia chapter 5, verse 19 to 21, hindi pwedeng wala yan sa iyo at wala yan sa akin. Huwag na tayong magbubulhan. Kaya nga, pinagpala ito ang gawain ng paglalay. Amen. Bakit pinagpapala? Kasi ang sinabi ko sa nakaping, maglalay kasi yung manager hindi dumating dahil sa mga kadalihanan. Sabi ko, hindi ko hangad ang pera dito. Ang hangad ko dito, may isang taong windang na ang buhay at mapanood ang video ito at nagbago. Malaking pa na po yung blessing sa simbahan natin. Amen. Amen po ba? Amen. So pagkabahabahagi. So wag ka pumunta yung pagkabahabahagi. Paano tayo magkabahagi? Pag mayroong rules o mayroong panuntunan, ayaw mo may sumunod.
Alin, dalawa kasing tao Pag may panuntunan, ibig sabihin mayroong panuntunan sa simbahan, panuntunan sa pagawaan, panuntunan sa company. Dalawa po yun ang taong pinag-uusapan dyan. Una, yung taong masunurin at yung taong suwail. So yung suwail, madali po yung makainganyo ng tao. Pero yung pagiging masunurin, kakaunti lang po makakainganyo doon. Kasi usually, yung masunurin, malimit po siyang magsakripisyo. At yung suwail, malimit din po siya makaligtas. Kaya pag pinansin mo, mas nakakainganyo yung mga suwail kaysa sa mga masunurin. Pero kaibigan, tatandaan mo ito, ang biyaya ng Diyos wala sa pagiging suwail. Ang biyaya ng Diyos naroon sa pagiging masunurin. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. So pag mali yan, huwag mo kapihan. Kahit kapatid mo yan, kahit anak mo yan, kahit asawa mo yan, hayaan mo kasi pinili niya ang ganong buhay. Pinili niya Huwag mo siyang kampihan para makalaya siya. Mayroong nga akong napanood sa TikTok, I think sa TikTok o sa FB. Nabasa ko lang yon. Sabi niya, pag ang anak mo ay hindi mo dinisiplina, mag-ipon ka ng pangpiyansa. That's correct. Kasi pag ang anak mo ay bata, hindi mo pa dinidisiplina, paglaki yan, magiging sutil yan. Magiging suwail yan. So pag maging suwail yan, tatahak yan sa kasalanan. At pag tumahak yan sa kasalanan, sa dulo yan ay kulungan. Dalawa lang yan Pag ang isang tao naging sutil sa sanlibutan ito, physically, dalawa ang kanyang pupuntahan. Kung hindi siya makulong, mamamatay siya sa mga autoridad. Amen po ba? Amen. So pagkabahagi, so doon tayo sa pagkakaisa. Doon tayo sa pagsunod, sama-sama. Para tayo ay hindi papunta sa pagkabahagi. Pagkainggit. Tulad ng sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Bakit ka mainggit sa mga profesional kung hindi ka profesional? Siyempre ang profesional, naturuan. Na-break ang kaisipan, nahasa ang kaisipan, nahasa ang pananaw, nahasa ang tainga, nahasa ang utak, nahasa ang mata. Bakit mo sila kaingitan kung hindi ka naman din profesional? Di ba kipuhay na lang, wala sa akin. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako dalubhasa sa social media. Pero bakit ako maiingit sa kanila? Kasi yung aking ginagawa, pang sigurado, pang matagalan, pang habang buhay. Ang pagiging pastor ko. Sikat ka nga sa social media, pinakamatagal yan. 3 years. After 3 years, hindi ka na sikat. Amen? Amen. Kasi yung pagiging sikat mo sa social media o influencer ka ng social media, ang tawag doon, panglupa, hindi panglangit. At ang panglupa may pagkasawa. Ang gawain panglangit, walang kasawaan yan. Kasi ang pinag-uusapang, pag sinabi mong gawain panglangit, ang pinag-uusapan yan si Jesus Christ at ang kanyang salita. Kaya walang kasawaan yan. Amen po ba? Amen. Malulubat na itong ano ko. Okay, so pagkainggit, huwag kayo mainggit. Kung maganda talaga siya, gwapo siya, tapos hindi tayo gwapo, hindi tayo maganda, bakit tayo mainggit? Amen? Amen. Normal ang professional, umunlad. Hindi lahat ng professional umunlad. Pero normal yon. Amen po ba? Amen. Okay. Sabi mo, inggit. Inggit. Di ba minsan, pag mga babae, ang reality, naiinggit siya sa mga magaganda ring babae. Tama? May mga babae na naiinggit din siya pag sexy yung isang babae. Tama? Tama. Tama? Amen. At mayroon naman din babae na naiinggit din sila pag matangkad ang height. Tama? Amen. Ay ako, ganyan. Bakit ka mainggit? Kung mababa ka, kung malaki ka, huwag ka na mainggit. Kasi yun ang ibinigay ng Panginoon sa'yo. Amen. Kung lahat tayo matangkad, lahat tayo malaki. Paano ngayon kung mayroon tayong dudukutin na kailangan maliit? Hindi natin madukot. Kaya may kanya-kanya tayo ng figura sa Diyos. May maputi,
Mayroong katamtamang ganda, mayroong maganda, mayroon naman din. Pag sinabing katamtaman, yun na yun. Yung salita ng mundo. Amen po ba? Amen. Di ba? Mayroon naman ding sobrang tangkad. Alam mo ba yung mga babaeng ang height niya ay 7 footer? Na problema sila. Bakit? Kasi walang magkakagusto sa kanila eh. Totoo yan. Totoo yan. Sa ibang bansa, pag matangkad yung babae, nahuhuling mga kapag-asawa. Kasi pag 7 footer na yung babae, wala nang korte yung katawan. Ang makikita mo na yun, yung katawan at paa na lang. Amen po ba? Amen. Kaya pag sinabi ko sa inyo, pag kulang ang height mo, okay? Huwag kang sumama sa mga matangkad. Kasi madiditig ka kasi agad na ang baba mo. Amen? Amen. Pag medyo may kalakihan naman ating katawan, huwag ka rin tumabi sa mga sexy. Kasi nakikita ka lang mo. Alam mo ba? At pag gwapo sila, dihado ang mukha mo, huwag kang tumabi sa mga gwapo. Umiba ka ng landas. Kasi hindi makikita ang mukha mo. Ang makikita kasi sila. Eh, bakit mo sir na pastor na sabi mo? Eh, ginawa ko yun eh. Pag mga gwapo ang kasi ang aking mga kasamahan yung sa basketball na, mga gwapo, tapos shooter pa. Oo. Eh, sa 10 kong shoot, hindi kasi ako buhaya. Dahil wala akong tiwala sa shoot ko, kahit papasa ko na lang lahat. At least, mayroon pang sikat doon, konti. O hindi ka nga nakashoot, pero hindi ka naman buhaya. So, yun yung style ko. So, pagkatapos, yung mga shooter kong kasamahan, pagkatapos, ang daming nakipagkamay mga chicks, no, mga babae. Oo. Ako, walang makipagkamay. Siyempre, mababa pa, pangit pa. At maliban sa mababa, pangit pa, buhanginin pa ang mukha ko noon, yung ako binata. So, dihado sa laban. So, ang ginagawa ko, pagkatapos ko maglaro, diretso uwi. Pag mag-champion, di ba picture taking? Ay, hindi na ako magpapapicture. Kasi kahit anong edit mo. Kaya, di ba kanina, picture sila, pang profile ko, di ba? Hirap na hirap sila mag-picture. Kahit paano edit, kahit anong picture mo, yun talagang mukhang lalabas ito. Kahit pa i-direct mo ako ngiti-ngiti, yung pangit pa rin lalabas. Pero di ba, di pangit? At least malapit naman sa Diyos. Amen. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Ayun ang ingit. Sabi mo, hindi lang may ingit. Ito, pang labing tatlo. No? Sabi ko sa manager nyo, sabi ko, ano mo na lang, bigyan mo na lang ako ng nakabang paper. Paglalasing. Okay? Ang paglalasing, nagkikreate ng mali yan. Tatandaan mo. Pag ang babae, ang kasama mo ay lalaki, madali ka madisgrasya doon. Kaya kapag, usually, hindi ko ipopromote ang alak. Kasi ang alak ay nakakasira ng bituka at nakakasira ng kaisipan. Amen po ba? Amen. Siyempre, paglasing na yun, minsan paglasing na, sabi nga ng isang broadcaster, doon ko nalaman sa kanya na diniscuss niya yung pag nalasing ka na, bakit pa suray-suray ka lang? Sabi ng isang broadcaster, kasi pag lasing ka na, yung utak mo na iiba. Dahil nahihilo ka. So siyempre, pag hilo ka, no, kung ano ba, kamukha konti ang iyong asawa sa katabi mo, pag hilo ka na, akala mo asawa mo. Nayaka mo, hindi mo pa na asawa. Tama? Di ba uso yan, apiran? Paglasing na. Minsan, nakakatuwa ang mga lasing. Dalawa kasi ang lasing. Ang lasing, dalawang klaseng lasing. Naglalabas siya ng sama ng loob. May mga lasing ganun eh. Naglalabas siya ng sama ng loob. Tapos may mga lasing naman din na lumalabas din ang kanyang pagkatao. Kasi pag lasing ka na, minsan karamihan sa mga lasing bastos na. Amen? Amen.
Eh, nakakatakot doon kung lasing na lasing ka. Pagkatapos, ang katabi mo ay kamukha ng asawa mo, hawig lang. At bigla mong niyaka. Di ba? Amen po ba? Amen. Totoo po yung nangyayari niya. Yan sa sinasabi ko. Yung sinasabi ko, totoo po yun. Paglasing ng isang tao, magaling na siya mag-create ng kanyang kaisipan para gumawa ng mali. At ang lasing na tao, wala silang takot pag gumawa ng mali. Kaya minsan mapapansin mo pag lasing sila at nakagawa silang ng mali at nakulong sila, tulo hagulhol sila sa loob ng kulungan. Amen? Amen. Kasi nga, pag lasing, madali kasing pasukan ng demonyo ang tao. Gusto mong malaman na ang isang tao ay matino? Malaman mo kung malasing yan. Doon mo siya malaman. Pag naglasing yan, pagkatapos, at ang sabi niya, uwi na tayo, ay ibig sabihin matino yan. Pero pag nalasing, at sabi niya, sige, harap tayo ng kasiyahan, saan dito ang beer house? Yun, lumilitaw, hindi matino ang kanyang pagkatao. Amen? Amen. Eh, Pastor, yun na lang ang aming kasiyahan, konting lasing-lasing lang konti, pati pamantir, ipagbabawal mo. Hindi po ako nagbabawal. Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Mismo ang Diyos ang nagsasabi yan sa pamagitan ng Biblia. Amen po ba? Amen. Okay. Paglalasing. Sabi mo paglalasing. Paglalasing. Alam mo, literally, paglasinggo ka, nawawalan ka ng oportunidad. Kasi paano kung nalasing ka sobra? So, tapos mayroon kang pasok bukas, hindi ka makakapasok. Kasi hilong-hilo. So, ang oportunidad nawawala. Siyempre, kung mahigpit yung boss mo, mahigpit yung manager mo, hindi ka pwedeng mag-excuse ng, ma'am, hindi po ako makapasok, sir, boss, hindi po ako makapasok, dahil nalasing po ako gagabi. Walang ganun. Walang rules ganun. So, pwede kang tanggalin at mawala sa iyo ang oportunidad. Amen po ba? Amen. At ito pa ang panghuli. Sa Galatians chapter 5:14, walang habas ng pagsasaya. Alam mo kaibigan, pwede naman tayo magsaya. Pero yung sobrang pagsasaya ay kasalanan yun. Kasi yung sobrang pagsasaya, halimbawa, pasyal dito, pasyal doon, pasyal doon, pasyal doon, pasyal doon. Lahat ng island ng Pilipinas, buong mundo ay pasyalan mo, papaano na yung mga obligasyon mo sa iyong anak, sa iyong trabaho, sa iyong mga tauhan. Amen? Amen. At nagwawaldas ka ng pera. Tatandaan mo, ang pera hindi winawaldas. Iniipon dahil ito'y pinagpagulan mo. At habang ka tumatanda, ang realidad, walang tumatanda na walang sakit. Ang lahat ng tumatanda may sakit. Kailan mo kailangan ng pera? Pag oras na ikaw may sakit. At papaano ka madala sa doktor kung wala kang pera? Di magmamamalimos ka naman. So, ibig sabihin, kung inyong aaralin ang aral na ito, ito'y information na galing sa Biblia at inaaral ko sa inyo kasi kawawa ang isang tao na namuhay sa mundong ito na walang alam sa katotohanan. Kawawang kawawa. Amen po ba? Amen. So ang pagsasaya sobra, kaya nga sabi ko sa manager nyo at saka sa finance, sabi ko, pag mag-Christmas party, walang inuman. May kainan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Okay. So, yun ang tinalakay ko, yung labing apat na kasalanan ay ginagawa ng bilang tao yun. Bilang tao. Ngayon, ano naman ang ating mga kasalanan sa ating mga magulang? Efeso chapter 3, Efeso chapter 6, verse 1 to 3. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon sapagkat ito ang nararapat. So, may mga anak mas matapang pa sa magulang. Tatandaan mo kapatid, kung bakit
umangat yung buhay ko. Kung bakit ako nakausad. Ang una kong inayos, yung aking magulang. Yung komunikasyon ko sa magulang, ang una kong inayos. Huwag kang magbabaliwala sa aral nito. Binabalaan kita. Kung gusto mong umasenso ang buhay mo, kung gusto mo, may marating ang buhay mo. Alam mo, kaibigan, dahil ako isang ama na, yung pumanaw po ang aking, bagamat maririnig ito kasi naka-live ito. Yung pumanaw ang aking ama, ako po ang nagbasbas. At naroon po kami lahat magkapatid. Wala yung aming mga anak. Kami lang magkapatid. Andun ang iba naroon yung asawa nila. Pero sabi ko sa kanila, walang hihiyaw. Walang sisigaw. Walang iiyak. Ang dahilan, ito. Habang nagdurusa ang magulang ko, ang iba kong kapatid, mas nagawa pa nilang magkipag-inuman sa barkada. So, ang pag yung kung ano na aking magulang, mismo ako nagsabi sa kanila, huwag kang umiyak, huwag kang sumigaw, kasi pag ginawa mo yan, mas, in words na Bisaya, ang sabi ko, imumudmud kita sa taol ng papa natin. Useless na yun, kaibigan, mula rito hanggang doon, mula rito hanggang doon, mula rito hanggang doon, at mula rito hanggang doon. Useless na ang pag-iyak mo kung patay na ang mama at papa mo. Useless yun. Habang buhay pa ang magulang mo, sustentuhan mo, ikaw ang magpapakain anak sa nanay at tatay mo. Ikaw. Yan ang katotohanan. At ito'y sekreto ng buhay. Sapagat sinasabi sa Efeso chapter 1, sa Efeso chapter 6, verse 1 to 3, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagat ito ang nararapat. Pag hindi mo sinunod ang magulang mo, I tell you frankly, my dear brothers and sisters, even si Pastor Ruel pa ang magpe-pray sa'yo. Hindi po diringgin ng Diyos yan. Tandaan mo yan. At wala nang kwenta ang pag-iyak mo kung pumanaw na ang magulang mo. Wala nang kwenta. Isipin mo, kaibigan, bato-bato sa langit, nanonood din ang aking mga anak. Pag ikaw anak ay may edad na, ikaw anak ay nasa tamang gulang na, sinong aasahan ng iyong magulang? Ikaw. Yung ikaw inasahan ng iyong magulang, dumating ka ba? Yung nagkasakit ang iyong magulang, inalagaan mo ba? Yung nagkasakit ang iyong magulang, pinadoktor mo ba? Pagkatapos, sasabihin mo, sunurin kang anak. No. Dayain mo sarili mo. Dayain mo katabi mo. Hindi mo madadaya ang Diyos. At kung mayroon kayong dapat ayusin, yung iyong kasalanan kanina, Galatia chapter 5, verse 19, ang tinalakay ko naman, as physical yon, na lahat ng tao gumagawa ng mali. Di ngayon, tinalakay ko ang pagiging anak natin. Pag hindi mo inayos yan, I'm sorry. Ang pinakamalungkot na sabihin ko sa iyo, pag pumanaw na wala yung magulang mo, may sama siya ng loob sa iyo. Di ka uusad. Kahit pa sinong pastor yan, ang manonood yan. Hindi ka uusad. Hindi ako nagbibiro. Kaya yung pangalawa kong anak, nagtataka siya. Sabi niya, pumupuntan mo ko sa gawain ng Panginoon, Papa. Sabi niya, pero sa 3 buwan, Papa, ang hirap. Alam mo ang sinabi ko? Ayusin mo ang iyong pananita sa iyong magulang. Professional ka. Oo, professional ka. Pero ang nanay mo ay elementary. Wala kang karapatan. Wala kang karapatan na pagtataasan mo ang magulang mo ng boses. Wala kang karapatan. Kahit no read, no write yan, wala kang karapatan. At wala kang karapatan
nasagutin na lamang ang magulang mo kahit gumawa ng kalokohan niya. Ang kasalanan ng magulang mo, ang Diyos ang hahatol, hindi anak. Amen. Kung nagkasala ang magulang mo, wala kang karapatan, anak, na parusahan ang magulang mo. Magulang is magulang. Kung gusto mong mayroon kang marating. Kasi mismo ako, 1995, sinabay ko yung ayusin ko ang aking relasyon sa magulang. At hanggang dumating pang magulang ko, pinagawa ko yung bahay nila. At yung kasayahan ng papa ko, napadalan ko sila yung napakalaki ng karaoke. Tingnan mo. At itinuro ko yan sa aking kapatid na alam ko nanonood siya, kay Brother Mario. At ang sabi ko, itinuro ko yan sa inyong lahat. Ipagpaliban niyo muna ang inyong mga okasyon kaysa sa inyong magulang. Kaibigan. Kung gusto niyo mayroong marating, bagamat may mga profesional ito sa aking harapan, hindi po sigurado. Kahit profesional ka, gaganda ang buhay mo. Maraming profesional na babaon sa utang. Hindi lisensyado, profesional ka, gaganda ang buhay mo. Hindi ganun ang sinabi ng Biblia. Ang sinabi ng Biblia, hindi porket walang pinag-aralan ay maghihirap sila. At sinabi din ng Biblia na hindi porket professional ka o may pinag-aralan ay yayaman ka. Lahat ay dinadatnan ng malas. Kailan yung darating ang malas? Yung sa ating mga pagsuway. So ngayon, sabi ko sa anak ko, tinuruan ko siya, sabi ko, kausapin mo mama mo. Sabi ko, kausapin mo. Sabi ko, wala kang problema sa akin. Wala kang problema. Pero hindi pwedeng baliwalain mo ng nanay mo. So sa ngayon sabi niya, ang hirap naman ito pa. Sabi ko, ikaw pumili. Kung gusto mong gumanda ang buhay mo, then sundin mo ang rekomendasyon ko. Gusto mong hindi gumanda ang buhay mo, tindigan mo ang pagiging profesional mo. Huwag kang humingi ng tawad. So mas pinili niya ang lumuhod sa magulang. Amen. Kasi mayroong gusto yung magulang na hindi gusto ng anak. Sabi ko nga sa inyo, pag ang magulang nyo nag-asawa ng iba, nag-asawa uli, huwag kayong mandikta. Kasi karapatan nila, kung ikaliligaya nila, suportahan mo na lang. Amen. Amen po ba? Amen. So, wala kang karapatan, ulitin ko, wala kang karapatan na ang magulang mo ay iyong pagtataasan ng boses. Wala kang karapatan. Sumuway ka. Kung gusto mong sumuway, hindi kita pipilitin. Dahil dito sa Efeso chapter 2 o 6 verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Anong pangako? Ikaw ay, sa verse 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Yung magiging maganda, ibig sabihin maunlad, masagana, masaya. Yun ang ibig sabihin maganda at mahaba ang buhay. Hahaba ang iyong buhay. Kaya, kapatid, tatandaan niyo ito. Napakapalad mo ngayon ang lakas loob kong i-aral sa harapan pa ng live ng social media ito. Napakapalad mo. Amen. Kasi pag inaayos mo ito, unahin mo muna ang magulang mong ayusin, huwag mo na ang kapwa. Useless
Kristiyano, magsisimba ka, pero kaaway mo magulang mo. Useless. Alam mo kapatid, ang daming pagkukulang ng mga tao ngayon sa kanilang mga magulang. Makukonsensya mo. Makukonsensya ba ninyo sa inyong kalooban? Nagagastos ka sa ibang tao, pero sa iyong magulang kuripot ka. Kapatid, that is something wrong. Yan ang malaking problema mo. Ayusin mo na. Dapat ang unang pasayahin mo habang nag-aaral ka, sapagkat sabihin mo pang walang kontribusyon ang magulang ko sa pag-graduate ko. Fine. Walang kontribusyon kasi nag-isa ka, nagsumikap ka, pero hindi ka lalabas kung wala kang magulang Amen. sa mundong ito. Hindi ka lalabas. Wala ka sana dito. Magalit na sa magalit kayo sa akin. Dahil ang sinasabi ko katotohanan. Kaya nga sabi ko sa aking mga anak, wala kayong aayusin sa akin. Pero sa iyong magulang, sa iyong nanay, mayroon kang ayusin. Ayusin mo. Wala kang aayusin sa akin. Wala kayong, sabi ko sa inyong lahat, narito, wala kayong aayusin sa akin. Naiintindihan ko ang bawat mali nyo, ang pagkukulang nyo, ang pagkakasala nyo, naiintindihan ko. Wala kayong aayusin sa akin. Pero, puntahan nyo muna ang inyong mga magulang, lalo na kung mayroon ng edad. Asikasuin nyo muna, bihisan nyo muna, pakainin nyo muna ang inyong mga magulang. Para magiging uliran kayong anak. Alam mo kapatid, hindi sa kayabangan buhay pa ang aking nanay. Yung ako'y namasukan, 600 pesos a month. Pinadala ko sa kanila ang 300. Iniipon ko ang 200. At yung 100, pinambibili ko ng damit at saka sabon. Ang 300 noon, 1995, malaki. Kasi 150 pa lang yun o 2 pesos ang pamasahe sa jeep. Pero alam mo kapatid, walang nagturo sa akin ito. Wala. Alam mo kung bakit naging trigger na inayos ko ang aking buhay sa aking magulang? Yung naikwento ko na sa inyo na nakaamo ako ng Chinese at masarap po sila magpakain sa tao pag buwanan. So di ko ma-attempt na pag nagpakain sila, ang sarap ng pagkain. Tapos alam ko ang aking mga kapatid, magulang, walang makain. Hindi po ako kumakain. Pumupunta po ako dun sa tabi, umiiyak. Kasi di ko ma-attempt na kumakain, nasanay kami magkapatid na pag kumain kami, magkasama kami. Kahit hindi masarap ang pagkain. Di ko ma-attempt yan. Walang nagturo po sa akin doon. Yung ako'y naging pastor na, kaya naintindihan ko kung bakit ako pinagpapala. Useless ang iyak mo, ate, kuya. Useless yan. Kung hindi mo na makakausap ang magulang mo. Alam mo kapatid, mga kaibigan, sa tuwing ako may pinagdadaanan, pag ako nagtagumpay, umiyak po ako sa kotse yung mga bulhol. At ang sabi ko, Lord, salamat na itinawid mo ako. At pangalawa kong hinahanap yung papa ko. Hindi ko ma-attend. Kasi sa sarap ng buhay ko, yung papa ko, pumanaw siya sa panahon niyo ako'y gipit. Kaya pag ako ay may problema at nakatawid ako, kaya nga sinasabi ko yung 8 kong anak, sinabi ko, huwag nyo antayin nyo na pag hanapin mo na lang magulang mo, buto na, naroon na sa sementeryo. Wala na. Kasi alam mo kapatid, kung hindi sa kayabangan, kung mahukay ko lang ang ama ko,
At kahit gagastusan ko ng milyon, gagawin ko yun. Gagawin ko kung mahukay ko lang ang ama ko at makausap ko, gagawin ko yun. Kailan ko siya nararamdaman? Yan ang magulang ko, kapaibigan, pag naghanap buhay yun, madaling araw pa lang at umuwi ng gabi na. At never siyang papayag ang anak niya hindi makakain. Kahit tulog ka. Bubuhatin ka niya. Bubuhatin ka ng papa ko. At sasabihin, kain tayo, pasensya na. At kung mayroon na akong gagawin, kung pwede ko lang gawin, huhukahin ko yung ataol ng magulang ko sa papa ko. Kasi at least yung mama ko, nasustentuhan ko. Pero yung papa ko, hindi siya nakatigim ng sarap ng buhay. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, huwag niyong pagtutuunan ang barkada, ang kalayawan, ang pamamasyal, hanggat may magulang pa kayo. Habang hindi pa mahuli ang mga pangyayari sa buhay niyo. Mga kaibigan. Sabi ko nga, kahit gastusan ko ng milyon para makausap ko lang at masabi ko lang anong kailangan mo. Nasasabi ko yan, anong kailangan mo sa mga tao, sa mga kapatid ko. Pero hindi naman lang naabot ang panahon na masabi ko sa aking ama, anong kailangan mo? Mayroon ako. Hindi man lang umabot yung panahon na yun. Kaya kung mayroon ka pang ama at ina, napakapalad mo na mayroon ka pang aayusin. Mayroon po dito yung isang taga-kartunan na nang sabi ng isang ina na tuwing sweldo nagpapadala daw siya 1,500 o 2,000. Ang sabi daw ng kanyang ina, bakit bigla kang bumait ngayon? Ang sabi niya, kasi ang amo ko ay pastor. Kaibigan, ikaw rin. Kung ipagpaliban mo ang mga sinasabi ko, magiging magulang ka rin. Alam mo, usually po, ang kahirapan ng buhay ay ugat ng pagsuway sa magulang number 1. Kaya nga mayroon po nga akong isang anak na sabi ko, pag pinagalitan ka ng mama mo, tumahimik ka na lang, huwag ka na lang sumabat. Intindihin mo na lang ang mga nanay mo. Kasi mahirap pag sumuway ka sa magulang. Kasi dito kung aralin po ninyo, mga kaibigan, ang Efeso chapter 6 verse 1 to 3, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang salitang maganda, magaan. Ibig sabihin, maganda ang buhay. Ibig sabihin, walang hadlang pag anumang pangarapin mo sa buhay. Walang hadlang yun. Basta magulang ang unahin mo. Amen? Amen. So, i-break mo muna ang mga luho nyo, no? As a man, as a boss, as a pastor. Break mo muna. Hanggat kung ang magulang nyo ay sa tingin nyo malapit na. Siyempre, pag ang magulang nyo ay umabot na ng 70, ang buhay doon hindi na mahaba. Kasi ang buhay ay nakalagay doon 70 lang. Awit 95 verse 10. Ang buhay ng tao 70. Ibig sabihin 70. Kung umabot man ng 80, ito po ay dahil sa kanyang tinagisnan. Hindi siya naging suga pa. Amen po ba? Amen. So, ayusin nyo yan. Ayusin nyo. So, kung galit ang magulang nyo, ang inyong gawin, kasi ginawa ko ito, regaluhan nyo. Regaluhan nyo either yung ikakasaya niya. Halimbawa, pwede nyo, kung mayaman kayo, pwede nyo regaluhan ng kotse, o pwede naman yung regaluhan ng bahay, o kung hindi naman ganun pa ang buhay nyo, so regaluhan nyo yung, halimbawa, kahit may edad niyan, regaluhan nyo ng alahas, jewelry, o either naman, dali nyo sa bangko, no, i-open account. Kasi yung mga on the spot pagpapasaya, yun ang pagtanggal ng sumpa. Lalo pa yung nakipagtanan ka, tapos sinumpa ka ng magulang mo, no?
yung nag-asawa ka, hindi ka nagpapaalam sa magulang mo, ang tawag po yun ay walang respeto. Kung mag-asawa kayo, ang una niyong paalaman, yung magulang niyo. Amen? Amen. Amen po ba? Pero ngayon, baliktad na eh. Tama? Wala mo nang paalam sa magulang, magiging butete na lang muna bago harap sa magulang. Alam niyo yung butete? Buntes. Amen po ba? Amen. Okay, so ayusin nyo yan. Pag ginayos nyo yan, kapatid, I guarantee, as a pastor, as a man, pag inayos nyo ang inyong relasyon sa magulang, ang paghingi ng sorry, ang pag-support sa magulang, at ang pag-alaga sa magulang, sa iyong sandata, gaganda buhay mo. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Eh paano, pastor, kung wala nang magulang ko, eh wala kang magawa. Humingi ka na lang ng sorry sa Panginoon. Okay, kung pupunta mo sa cemetery, magdala ng bulaklak, huwag mo gawin yan. Wala sa Bible yan. Amen po ba? Amen. So ito naman, una kanina, yung kasalanan natin as a man, as human being. Ngayon, tinalakay ko ang pangalawa, yung kasalanan natin sa ating mga magulang. Ngayon, ito ang kasalanan natin sa Diyos. Amen po ba? Amen. Marcos chapter 12 at Marcos chapter 12 verse 29 to 31. Sumagot si Jesus sa kanya, ang pangunahin sa lahat ng mga utos ay ito. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoong mong Diyos ay iisang Panginoon. So, una, ito yung kasalanan natin sa Diyos. Unang kasalanan natin sa Diyos yung hindi tayo nakinig. Dapat, usually, pwede ito sa inyo na hindi pwede sa akin. Pwede ito sa inyo na hindi pwede sa Diyos. Alam mo, kung nanonood ka dyan at may gawain, pumunta ka na lang dito. Umatin ka na lang. Kasi kasalanan yung hindi ka makinig. Halimbawa, pauwi kayo. Pwede naman kayo umuwi. Pero wala inyo mga gawain. Amen? Amen. Ibig sabihin, mas nauuna ang Diyos. No? Yung hindi natin yung hindi natin pakikinig sa salita ng Diyos. Yung pagkontra natin sa salita ng Diyos. Yung hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos ay kasalanan. Yung hindi natin, alam mo, si kuya, hindi ko pa nakamayan yan. Pero pansinin mo, mas natutuwa ako na hini po siya ng Lord eh. Mas natutuwa ako na hini po siya ng Lord. Kasi bago ako nag-Bible study ito, isa lang ang hiningi ko sa Panginoon. Wala akong hingin kayamanan, wala akong hingin na material. Ang hiningi ko lang, isa lang. Pag ako tumayo sa lugar na ito, pag dito ako patatayuin, lahat ng taong pumunta dito, ikumbit mo lang. Ibig sabihin, kakausapin mo lang. Yun ang aking hiningi sa Panginoon. Hindi ako humingi. Hindi ako humingi ng kayamanan. Ang hiningi ko sa gawang ito, yung tao, maintindihan ka, kausapin mo, trabahuin mo, Panginoon. Ibig sabihin, ako lang tagapangaral, pero ikaw ang magpapaintindi. Amen? Amen. At ako mangangaral, ikaw magpapaintindi, ikaw din ang yumakap sa kanila. Yun ang hiningi ko sa Panginoon. Kaya kanina, na-surprise ako pag yung kanina sabi ko, 6:30 Lord, tigil ka ha. Na-surprise ako. Alam mo, nakakaintindihan, Pastor. Kasi alam ng Pastor yun. Ang tawag doon, faith, pananalig at pananampalataya. At sinagot niya, 6:30, 6:20, 6 o'clock, tumigil. Ang lakas ng ulan. Pero biglang tumigil. Amen. Kasi sabi ko, istorbo, Panginoon. Habang kaumuulan, nangangaral ako, umaagaw sa tainga ng tao. Amen po ba? Amen. Okay, so, ulitin ko, ito ang kasalanan natin sa Panginoon. One, yung hindi natin pakikinig sa salita ng Diyos, kasalanan yun. Yung hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos, kasalanan yun. Yung pag-question natin sa salita ng Diyos ay kasalanan yun. Okay? Tatlong kasalanan, bagamat maraming kasalanan ang tinalakay ko kanina umpisa yung pagiging tao natin, as human being, ginagawa natin yon. Tinalakay ko sa inyo as bilang tao na may magulang, tinalakay ko kanina yon. At ngayon, ang pangatlo, yung hindi natin pakikinig
yung pag-i-ignore natin sa salita ng Panginoon, no? At hindi natin pagsunod sa salita ng Diyos. Kapatid, itigil mo. Kung ako sa iyo, i-commit mo sarili mo. Maniwala ka sa akin. Kung mayroon ka pang nalalabing pangarap na hindi pa narating, o mayroon ka pang nalalabing gawin na hindi mo pa nagawa, at mayroon ka pang sinasabi na hindi pa nangyayari, ngayon umpisahan mo, ayusin mo ang iyong sarili, i-reconcile mo ang iyong sarili sa Diyos, i-reconcile mo ang salita ng Diyos sa iyong sarili, at i-reconcile mo ang iyong sarili patungo sa magulang mo. Kasi pag hindi mo gagawin yan, ako na mismo sasabi, kahit saan ka magpunta, hindi tayo i-bless ng Lord. Amen? Amen. Pero pag gagawin mo ito, kaya nga sabi ko sa isang lalaki, bukod tangi siya. Even ang mga profesional ito, hindi ko inanyayahan. Bukod tangi yung nakaitim. Ang sabi ko, hindi pwedeng ilaban kita. Wala ka sa gawain ng Diyos. Kahit anong hiling ko na pagpalain ka, umusad ka, hindi mangyayari yan. Kasi ako lang yung may gusto. So sabi ko, umaten ka. Ilang beses na ako nagsabi, umaten ka. Imagine mo, sa dami nyo, pero siya lang, inanyayahan ko, umaten ka. Anong mayroon? Sabagat nakikita ko paano siya laruin ng demonyo. Sa dami ng tao, even mga profesional sa harap, hindi ko sila umatengan. Bakit hindi ko sila inanyayahan? Magagaling na yan marurunong na yan Amen? Amen. Pero tandaan nyo, ang sabi ng Bible, walang magaling na nangangahulugan na gumanda ang buhay at magtagumpay. Walang pinag-aralan na ang dulo ay kahirapan. Lahat ay dinadatna ng malas. Amen? Amen. Sa bukok mga ngaral. Bukas, malaya naman kayo. Yung kartunan kanina, sabi ko, umatin ka. Kasi talakayin ko ang kasalanan para makalaya ka. Bukas, malaya kayo. Huwag kayo matin. Gusto nyo? Okay na. Kahit ako mag-isa dito, magsasalita ako. Amen? Amen. Sinong mawala, hindi ako. Yun yung sinasabi ko sa mga pastor kakilala ko, bakit kita pipiliting paniwalain tungkol sa Diyos? Kung may sarili kang mundo. Ako, hindi ako mabubuhay pag walang Bible, hindi ako mabubuhay pag walang simbahan, pwede ako mabuhay hindi magturo. Given na yan sa akin. Pwede ako mabuhay na hindi magturo. Pero hindi ako mabubuhay pag hindi ako makarinig ng Bible study. At hindi rin ako mabubuhay pag hindi po ako makapasok ng simbahan. Pero mabubuhay ako o kahit hindi ako magturo, okay lang. Kasi ang mga itinuturo ko, hindi ko pinipilit sa tao. At kayo nanonood sa live na ito, una, maraming salamat na nanonood kayo. Pangalawa, maraming salamat kasi napakinggan niyo ang mga aral. At kung pagod ka na ikaw nanonood, try mo na. Ang napakinggan mo, ulitin mo kasi ang mga turo ko, inuulit-ulit ko rin pinapakinggan. Even ako, ang nangaral, inuulit-ulit kong pinakinggan ang mga aral. Hindi para i-correct kung ano yung mali. Hindi para dagdagan kung ano yung tama. Hindi ho. Ang intention ko, nanood ako sa sarili kong video para pakainin din ang aking katawan ng espiritual na salita ng Diyos. Amen. Kaya pagpatuloy mo ang panonood mo, balang araw, masasabi mong tama ako. Tama ang salita ng Diyos at masasabi mong tama na si Pastor Roel ginagamit ng Diyos. Ipagpatuloy mo yan. Basta wag mo lang pintasan yung minsan na uutal ako. No, kasi minsan, ang bilis ng utak ko, ang naiisip ko, ang bagal ng dila ko. Kaya minsan nauutal ako. Huwag mo lang pintasan yan. Huwag mo lang i-ano yun, yung isum mo. Huwag mo na isum yun. Kasi yung nagsasalita sa iyo, hindi kagapuhan. Hindi din magaling. Hindi matalino. Pero pag makinig ka, magbabago ka. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen. Totoo yun. Kasi yung nakalikod sa likod ng kamera, mga taong nagbago.
Mga taong tinuruan ko sa simula. Pero ngayon, maayos na ang buhay nila. Ang likod ng kamerang ito, mga sira din ang relasyon nila sa kanilang kapwa-tao. Sira din ang relasyon nila sa sarili. Sira din ang relasyon nila sa kanilang pamilya. At higit sa lahat, sira ang relasyon nila sa Diyos. Pero hindi ako natakot i-aral ang katotohanan sapagat ang katotohanan ang nagpapalaya sa tao. Huwag mo na alamin ang height ko. Mababa ang height ko. Huwag mo na alam ang edad ko, matanda na ako. Alamin mo na lang ang itinuturo ko. Tiyak, mababagong buhay. Muli na ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So ayusin mo, i-reconcile mo ang iyong sarili as a tao, as a human being, no? Na tayo ay gumagawa ng mali. Minsan nagsasarili tayo ng mali. Minsan nag-iisip tayo ng mali. So i-reconcile natin 'yon sa Diyos at tayo. Then next, i-reconcile natin ang ating mga sarili sa ating mga magulang. At then third, i-reconcile natin ang ating pagkatao sa Diyos, sapagat mahilig tayong lumabag kaysa sumunod. Mas mahilig tayong magmataas kaysa magpakumbaba. Mas mahilig tayong hindi makinig kaysa makinig sa Kanya. Kaya ang tao, puno-puno ng pighati ang buhay. Kapatid, hindi nangangahulugan, baka ma-misinterpret ko. Ang ibig sabihin, puno-puno ng pighati, dumaraan sa mga buhay na hindi natin inasahan. Para hindi tayo dumaan sa ganung buhay, i-reconcile natin, palayain natin ating mga sarili sa mali, at lapitan natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ay mapagpahinuhod. Ibig sabihin, pwede magsawa ang iyong magulang, pwede ka magsawa, pwede magsawa ang sinumang tao na tayo unawain, intindihin, arugain, pero ang Diyos kailanman hindi nagsasawa. Tatandaan mo, kaibigan, dalhin mo ang iyong buhay sa Panginoon. Huwag mong dalhin ang buhay mo sa wala. Kasi sa dulo, ikaw din ang talo. Kung mayroon ka mang gawin ngayong gabi, at sabihin sa Lord, patawarin mo ako at palayain mo ako. Yun ang dapat natin gawin. Madaling iusad ang ating mga sarili pag tayo ay manatutong magpakababa sa Kanya. So bilang tao, i-reconcile natin sa Panginoon yung ating mga maling ginagawa, itigil, isuko, at hingin ang kalayaan. Then pangalawa, i-reconcile natin ang ating mga sarili sa ating mga magulang. Kahit wala yung pinag-aralan, kahit nurid-nuray dyan, basta magulang ay magulang. Naalala ko yung baguhan ako sa FB. No? So ang una kong napanood, yung magulang ay minamaltrato niya. Tapos, ang sabi ng nakakita sa akin, kasi ako galit na galit. No? Ang sabi niya, Pastor, prank yan. Kapatid, kahit prank yan. Kahit prank yan. Mag-prank ka ng iba, huwag kang mag-prank sa magulang mo. Mag-prank ka sa iba, huwag kang mag-prank sa salita ng Diyos. Dahil napakalaking kasalanan yun. Sa dami mong i-prank magulang mo pa, palayasin mo. Sa isip-isip ko nga kung narito ka, sasampalin kita kahit pastor ako Kasi may kapitbahay ako doon. May kapitbahay ako. Sa Las Piñas. Minumura niya nanay niya. Minumura niya tatay niya. Yung tatay niya napakabait. Kapitbahay ko yun. At sa tuwing minumura niya ang magulang niya, talagang ang sarap talaga hawakan yung bunganga ng isang babae at pagsasampalin. Kaya nasabihan ko siya, pag hindi ka tumigil, sasampalin kita. Imagine mo, magulang mo, mura-murahin mo. Pastor, expression? No. Expression? No. Paliwalain mo sarili mo. Expression? Magulang mo, hindi dapat makarinig ng mura mo. At yun ang dahilan kung bakit ako
Mula sa kaibuturan ng aking puso, ang hiningi kong tawad sa magulang ko, sa mama ko. Kasi dahil sa pagsusugal, minura ko noon siya. At mabuti na lang yun. Yung sumulat ako sa magulang ko, nag-reply siya, pinatawad ka na namin. Eh, tinan mo buhay ko. Hindi mahirap. Hindi bigo. Hindi malungkot. Ang buhay ko maunlad, masaya, masagana, at tagumpay. At yun ang itinuturo ko sa aking kapatid, si Brother Mario, na isa na din mga ngaral. At ginawa niya yun. Nang sabi ko sa kanya, ikaw naman, sa loob ng 4 na taon, siya po umako sa kanya, sa aming magulang. Kasi sabi ko, ikaw naman, para gusto mong maging maunlad buhay mo. At tingnan mo, maunlad buhay. Amen? Amen. Amen po ba? Amen. Kawalang hiya mo. Kawalang hiya mo, anak. Masarap ang buhay mo, pero magulang mo, pinabayaan mo. Anong kwenta ang anak mo? Hindi ganun, ate. Ayusin mo. Ayusin mo ngayong gabi kung gusto mong pagpalain ka. Amen? Ang gawain ito, pagpapalain ito, magugulat ka pagdating ng araw. Makikita mo yan. Kasi ang layunin kong gawain ito hindi para magkapera. Ang layunin ko, ang sabi ko sa manager nyo, i-YouTube mo, gawa ka ng account ng YouTube para kung ako man ay huminto ng hininga ko, yung mga anak ko, may mapapanood silang balikan mga aral ko. Yun ang layunin yan kung bakit magkaka-YouTube. Hindi po ako nag-YouTube para magkapera. Hindi po ako umasa sa suntok sa buwan. Si Pastor Rowell, si Brother Rowell, hindi siya umaasa sa suntok sa buwan. Umaasa siya sa sigurado patungo sa kanyang pupuntahan. Amen po ba? Ano yung sigurado? Pag-ima ka Diyos. Iaral ang Diyos. Ipangalanganda ka ng Diyos. At sumunod sa Diyos. Yun ang sigurado. Pero yung mag-YouTube ka para mag-asam, hindi lahat doon tinawag. Amen po ba? Amen. So, ulitin ko, 3, para bago matapos na tayo. I-reconcile mo yung sarili sa Diyos. Yung ating mga ginagawang sekreto, ginagawa nating mali, i-reconcile natin yan. Para tayo patatawarin. Then pangalawa, i-reconcile natin ang ating sarili sa ating magulang. Submit your parents. Magpakababa ka sa iyong parents. Kahit wala silang pinag-aralan. Pag sumigaw sila, binastos ka, hayaan mo lang sila. Kasi ang magulang may babala ang Diyos sa Epeso. Kayo mga magulang, sabi doon, huwag mong paghigpitan ang iyong mga anak. Amen po ba? Amen. Okay, so yung 3 na yun, simulan nyo. After 1 year, after 2 years, 3 years, 5 years, makita mo na ang aral. Kung ano maging epekto ng aral. Kasi yung inalibaw ko nga sa inyo ang aking anak, o ngayon, hindi na siya nauubusan ng iyo. Kasi sabi ko, unahin mo lang ito. Sabi niya, Papa, ang hirap. Sabi ko, mamili ka. Hindi ko siya diniktahan. Amen? Amen. Sabi ko nga sa inyo pag mayroon kang magulang, ang matanda, 500 pesos tuwang-tuwa na yan, ang lalaki ng sweldo nyo. Matitiis yung magulang nyo. Kung pwede ko lang kaltasin yung 500 sa sweldo mo linggo-linggo, gagawin ko pero hindi. Mas binigyan kitang layang, sumunod. Amen? Amen. Dahil ang pagsunod ay pagpapala. Amen. Amen po ba? Amen. So, mga kaibigan, aralin mo ngayong gabi ang aking recommendation sa inyo. Huwag muna kayong mag-social media. O hindi ko rin sabihin sa inyo manood kayo kasi nandito na kayo Yung umiga ka sa unan mo, nakaganon ka Abang ka nakahiga. Ibig sabihin, nagbulay-bulay yun. Saan ang mali? Ayusin. Saan ang kulang? Dagdagan. At saan ang tama? Ipagpatuloy. Para pagdating ng anak mo o pagdating na ikaw naging magulang,
hindi mo danasin ang ginawa mo bilang isang anak. At tatandaan mo, maging magulang ka rin. Pag minumura mo ang magulang mo, mumurahin ka rin pag naging nanay ka. Kaya ngayon dapat itigil mo na yan. Para pagdating ng panahon, ang dinaanan mo sa iyong magulang, matigil sa pamagitan ng pagsisisi mo at sa pamagitan ng pagsuko mo sa Panginoon. Tayo ito ngayon. Hallelujah, Lord God. Oh, Jesus. Hallelujah. Kapatid, inayayahan ko po kayong yumuko. Inanyayahan ko din po kayong pumikit. Ang pagyuko ay tanda ng pagpakumbaba sa Panginoon. At ang pagpikit ay tanda ng pag-alam saan ka nagkulang, saan ka nagkamali. Kapatid, bibigyan kita ng lahaya ngayong gabi. Nabagitin mo sa iyong mga labi ang iyong mga pagkakasala, ang iyong pagkukulang sa Diyos at sa iyong magulang. Kapatid, bubukas lang ang bibig mo, panalo na ako. Panalo ka. Huwag kang mahihiya. Lakasan mo ang iyong loob. Naalala ko yung ako'y nag-EGR. Talagang sinigaw ko ang aking pangalan ng aking ama. Pero yung pagsigaw ko sa pangalan ng aking ama, pagsigaw ng pangunguli. Kapatid, hindi pa uli ang lahat. Hindi sayang ang pagdalo mo, kundi ang pagdalo mo ay isang pasimula ng pag-aayos ng iyong buhay sa Panginoon. Habang ka nakapikit, nakita mo sa iba lang tataw ang iyong magulang. Nag-aantay, tumatawag, nagmamakaawa. Hindi dapat magmamakaawa ang ating mga magulang sa atin, kundi tayo mga anak ang magsasabi sa ating magulang sa lahat. Panginoon, sa iyong kapangyarihan ngayong gabi, ibuka mo ang mga bibig na ito, O Diyos. At pagkapagsambit man lamang sa kanilang mga sarili sa harapan mo, Panginoon, sa gawain mo, na patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako, Mama. Patawarin mo ako, Papa. At sa mga sandaling ito, Panginoon, buksan mo ang mga bibig na ito at matututong tumanggap ng pagkakamali nila sa kanyang sarili, sa inyo, at sa mga magulang namin. Kumipo ka. Pumasok ka, Lord. Mula sa kanilang kinatatayuan hanggang sa kanilang kaulunan. Hanggang sa kanilang ulo, Panginoon. Mula sa kanilang kaisipan, patungo sa kanilang kalooban. Dabdabin mo, Panginoon, ang mga dibdib na ito. Pasukuin ang mga nagmamataas. Palayain ang mga alipin ng pagkukulang, pagkakasala, pagmamalaki sa kanilang mga magulang. Umaasa ko, Panginoon, haplusin mo ng iyong kalinisan. Haplusin mo po, Ama, ng iyong pagmamahal at pagpapatawad. Sapat na po yan, O Diyos, na nakita mo ang aming mga mata at pumapatak ang aming mga luha. Tanda ng pagpakababa sa inyo. Tanda ng pagsisisi namin sa mga pagkukulang namin sa aming mga magulang, sa aming mga sarili.
Patawarin mo po, Ama, ang bawat kababaihan at bawat kalalakihan na ngayon narito sa iyong paanan, na ngayon na sa iyong harapan. Patawarin mo po kaming lahat. At samot dalangin ko po, Ama, na gabayan mo kami. Minsan mo pang kaming palayain. At minsan mo na ning huwag mo kaming ibalik. At pahintulutan bumalik sa aming mga pinanggalingan. Kundi kami palayain mo. Kami paniningin mo. At kami patawarin. Ipagkalo mo po, Ama, ngayon ang espiritu ng pagsisisi sa aming mga kalooban. At higit sa lahat, ipagkalo mo ang kalayaan upang kami makalakad sa iyong katuwiran. At ipagkalo mo po, Ama, sa amin ang kalayaan patungo sa buhay na walang hanggan upang kami ay manumbalik sa iyong harapan. I-bless mo ang mga panayan, i-bless mo ang mga kamay na yan, Panginoon. Dalangin ko po saan man sila magpadpad sa mundong ito. Dala-dala nila ang iyong liwanag, saan man sila naroon ay kasama kanila. Dalangin ko po, Ama, na bilang iyong isinend sa lugar na ito, na ang mga taong ito ay palayain sa kahirapan, palayain kami sa kasalanan, palayain kami sa pagiging sutil namin sa aming mga magulang. At dalangin ko po, Ama, na saan man sila mapapadpad, ikaw ang kasama nila. At sa tuwing sila tatawag sa inyo, ikaw ang tutugon. Sa tuwing sila lalapit sa inyo, ikaw ang yayakap sa kanila. Sa tuwing sila magkaroon ng kalungkutan, ikaw magbibigay sa kanila, Panginoon, ng kagalakan. Kung mayroon man silang kinaharap ngayon ng mga obstacle ng buhay, palayain mo po, Ama, ang mga kababayang ito, ang mga kalalakihang ito. Pagmasdan mo, Ama, ang kanilang katayuan. Lagi pong idinudulog sila sa iyong harapan. Kung paano mo ako pinatawan, kung paano mo ako ginabayan. Samot dalangin ko po sa mga taong narito ngayon, hindi lamang narito, kundi ang mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Abutin mo lang yung awa at habag. Ang mga nanonood na may karamdaman sa kalasan na sa ospital, abutin mo po ng iyong kagalingan. Abutin mo po, Ama. Patawarin mo po ang taong ito na naroon ngayon sa ospital. Abutin mo ng iyong kagalakan, ng iyong kapangyarihan, ipagkalubong kagalingan. At agalhin mo ang taong ito, Panginoon, na nanonood ngayon sa ospital. Tawagin mo po siya. Ano mang iglesia ang kanyang sasamahan at maitaas ka sa kanyang buhay. Umaasa ko, Ama, maging aming visitor na ito, ang kalalaking ito. Batid mo po ang kanyang pangalan. Ikaw nakaalam sa kanyang pamilya. Ano man kanyang pinagdaraanan, ano man kanyang mga suliranin, ano man ang kanyang katayuan, pagpalain mo po sila. Diringgin mo ang bawat dalangin sa bawat namin tawag sa iyong pangalan. Ipagkaloob mo ang katugunan. Sapagat ikaw ang Diyos naming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, O Diyos, ng marami at inaangkin ko po, Ama, at sinusiluhan ko po ngayong gabi na pinagpapala mo na sila. Pinansyal, pisikal, at espiritual. Gawin mong alulod ang aral na ito upang ang sino mga makapanood ay maging dahilan, maging daan upang sila magawagi sa sanlibutan ito. Salamat, Ama, ng marami. Inaangkin ko po sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. And amen. Magandang gabi. God bless you sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.